Mga kaibigan, patuloy po natin tinututukan ng kaso inilapit ni Mel Sabino, ang Chief Executive Officer ng Smartcon Services and Trading. December 21, 2009, nang i-award po sa kanila ng Treston International Culinary School ang unang kontrata na nagkakahalaga ng 5.3 million pesos. Yung pangalawang kontrata nagkakahalaga naman ng 22.5 million pesos. Kung susumahin ay aabot sa humigit kumulang 27 milyon ang nai-award sa Smartcon. Kaya lang nagkaproblema. Minabuti na rin ng responde na bisitahin mismo ang opisina ng Smartcon sa Makati City. Doon inabutan namin ng nagrereklamong si Mel Sabino, ang CEO ng kumpanya, at nakita namin ang kasalukuyang sitwasyon nila. Dahil sa milyon-milyong pisong hindi binayaran sa kanila ng Treston International Culinary School para sa dalawang kontratang pinirmahan nila sa nasabing kumpanya, ay bumulusok ng pababa ang Smartcon. Mula sa 42 mga empleyado, ay 5 na lang ang natira dito. Napakalaki pong epekto para sa amin po yan. Una po, yung mga dati po naming tapat na mga tao, napilitan na pong mag-resign sa amin kasi hindi na po namin maibigay yung tamang pasahod. At dahil dito po sa kontratang ito, almost pati huwang puhunan pa, naka-freeze pa po sa kanila. And sa totoo lang po sa ngayon, may mga supplier pa po na humahabol sa amin para doon sa mga materials and equipment na nagamit po namin para dito po sa project na to. Bagay na nakita rin ng responde sa aming pagbisita sa kumpanya. Halos wala na itong mga tauhan at pawang natirang supplies at materials na lang ang naroon sa kanilang opisina. Wala na rin silang mukhang maiharap sa kanilang supplier, dagdag pa ni Mel. Naninindigan si Mel na nagawa nila ang kanilang bahagi sa kontratang pinasukan, ngunit sa kabila nito ay hindi na sila muli pang hinarap ng Treston para pag-usapan ang bayaran. Naniniwala po naman ako, ma'am, na 100% ay nagawa naman po namin yung aming project na nakasad po sa kontrata. Pagdating po sa collection, dahil sa ang mode of payment po ay naka-progress billing, ay pag pinapalo po namin yung payment, wala na po nakikipag-usap sa amin tungkol sa payment. Kaya ang paglapit sa responde ang nakita niyang paraan para masolusyonan ang problemang ito. Sa ngayon nga po ay wala po kaming diretsong komunikasyon kay Mr. Jerwin C. Si Jerwin C, during the time of nung kinoconstruct po ang Treston, siya po yung director ng business development. And also, siya rin po yung nag-a-award nung lahat ng kontrata para sa Treston po. And also, she is also the signatory. Matulungan niyo po kami na bilang mamagitan po sa amin po ni Mr. Jerwin C. para mapag-usapan po yung tungkol sa problemang ito. Kasi sa ngayon po ay kami naman po ay maliit na kumpanya lang po. Wala po kaming ibang paraan nakikita na para kami ay harapin po ni Mr. Jerwin. Ayon kay Mel, nakahanda naman sila makipag-compromise sa Treston kung kinakailangan. Ang motibo po namin dito ay maiayos po yung nasabing problema. Sa paano man paraan po, kung ano man po ang kanilang isasuggest na solusyon para dito sa paraang hulugan, or sabihin natin na magkaroon ng konting diskwento, pag-aaralan po natin lahat po yan. Hanggang sa kasalukuyan ay pinipilit kunin ng responde ang panig ng Treston International College sa katauhan ni Director Jerwin C. ng Business Development. Ako si Rachel Dionedo, ang inyong koresponde. Kasama po natin pa rin, mga kaibigan, si Attorney Jeriel Balmediano. Paano ba yun? Kung susumahin po, posible ba talaga mabinbin yung bayad kahit pa nakompleto ng proyekto? Dapat po pagkatapos po ng yung proyekto na magawa, kailangan i-full na yung pagbabayad dun sa gumawa ng trabaho. Mm-hmm. So, maaring siyang mabinbin. Kunwari, yung kontrata na pagkasunduan ng magkabilang panig ay hindi nasunod. Mm-hmm. At batay dun sa sinasabi ni-award sa kanila sa Smartcon, umaabot sa halos 9 na milyong piso yung kabuuan ng bayad na hindi pa naman din po nakakarating sa kanila. Ang maaring gawin ng Smartcon doon sa responde nung kontrata nila, pwede silang mag-file ng
collection for sum of money sa kung saan yung location ng SmartCon o nung location kung saan yung kakontrata nila. Ay yung choice kung saan RTC yung pagsasampahan ay nasa SmartCon. Ayun, ibig sabihin nasa SmartCon ang pagkasampa ng kaso. Yun ang mo kasunod. Apo. Alright. Ibig sabihin kailangan na talaga masampa ng kaso or else mukhang takot na ako makipagkita sa kanila at hindi na po nagpapakita talaga yung kausap po nilang kumpanya. Kung talagang hindi na nila masettle yung transaction na to ng nag-uusap ng wala sa korte, maaari pong mag-file ng SmartCon ng sinabi ko nga sa kanina, collection for sum of money para doon sa natitirang hindi nababayaran ng culinary school na to. Ayun. So, ibig sabihin mga kaibigan, ang kailangan na pong gawin ng SmartCon na ngayon ay kailangan ng huwag nang patagalin. Ibig sabihin talagang para mabayaran na po sila, kailangan na magsampa ng kaso. Kung yun nga ang gusto nilang mangyari. Palagi ko naman, sir, yun ang gusto nilang mangyari sapagkat milyon-milyon ang hindi mo po nababayaran sa kanila. Kung pag tayo nabayaran nun, malaking pera po sa atin yun, di ba? Pero dapat yan ay asikasuhin ng SmartCon. Nako sir, isa pa pong kaso inilapit sa atin, kaso naman ito sa NLRC. At ating pakinggan ang kanya naging kaso. Taong 2004 nang magsampa sa National Labor Relations Commission o NLRC ng kasong underpayment at illegal dismissal laban sa Kenmore Security Agency si Carlito Solonio. Taong 2006 nang bumaba ang desisyon ng NLRC pabor kay Carlito. Bagamat umapela ang dating employer ay nanatili sa panig ni Carlito ang desisyon ng NLRC. Paliwanag ni Carlito, ang 1 milyong pisong naipanalo niya ay kukunin mula sa Camp Apslay dahil ito ang pinakamalaking kliyente ng Kenmore Security Agency. Pero ang halagang naipanalo ni Carlito na kabuuang 1 milyon ay hindi niya buong nakuha at ito ang idinaing niya sa responde. Lumapit ako sa respondent para humingi ng tulong tungkol po sa aking chicken na nagkakahalagang 1 milyon ay nakapangalan sa kay Sir Antonio Masula. Kwento pa ni Carlito, ikinagulat niya ang naging tagpo ng inisyu ang unang cheque niya noong January 2011 at nagpunta sila kay Attorney Sadire Daliva, head ng legal department sa Camp Apslay. Nung na-receive ang cheque noong January 10, 2011 sa Apslay, kaharap namin si Attorney Daliva. Sa unang intro pa lang pagkasabi ni Attorney Daliva, Sir, may account ka ba? Ang sagot ni Sir, mayroon po sa Landbank Banawi. Ang sabi ni Atty. Daliva, good. Nung nailabas na yung cheque, ay nakapangalan kay Sir pala yung cheque na para dapat sa akin. Ang kakaibang pangyayari ay itinanong niya sa kanyang abogado na si Attorney Rosendo Capco at sa mismong sheriff kung kanino nakapangalan ang nasabing cheque na si Antonio Masula. Ngunit hindi siya pinansin ng mga ito. February 2011 naman nang makumpirma ni Carlito na may pangalawang cheque na nakapangalan na sa kanya at nagkakahalaga rin ng halos 1/2 milyong piso. Pero nang magpunta siya sa Camp Apslay para kunin ito ay hindi siya pinayagan ni Attorney Daliva. Papasok pa lang ako sa kwarto ni Attorney Daliva, sinalubong na ako ng mura. Ako'y napahiya masyado, parang kandila ako nakatirik sa Hindi ako makatingin sa mga tao. Hindi ako wala akong masagot-sagot dahil parang gusto kong umiyak dahil napahiya na pa ako sa mga taong nakatingin sa akin. Kaya naman ang kanyang sheriff na lang ang kumuha nito at natanggap naman ni Carlito ang nasabing pera. Ngunit hanggang ngayon ay nananatiling palaisipan kay Carlito kung nasaan na ang unang checking para dapat sa kanya. Kwento pa ni Carlito, nang balak niya nang magsampa ng kaso sa ombudsman laban kay Sheriff Masula, ay pinigilan siya ng kanyang abogado. Nakatikim ka naman sa pera mo. Sabi ko, hindi po ako sapat na ganun. Ang gusto ko malaman kung nasaan na yung 1/2 milyon na para sa akin. Kaya naman ito ang naging mensahe ni Carlito kay Sheriff Antonio Masula. Deputy Sheriff Antonio B. Masula, sana maintindihan mo ang sitwasyon sa nangyayari sa aking kaso. Kung mayroon kang awa o sa pangyari sa cheque, sana ilabas mo na yun. Ako sa Irene Quintana, ang inyong koresponde. Attorney, na-review niyo po ang kaso ni Solonio. Tama po ba ang pagkakaunawa niya sa mga legal papers na kanyang pinahawakan? Sa pagtingin ko sa mga legal papers kasi dito, merong
sinasabi na January na cheque. Kaya lang, dun sa, based dun sa report ng sheriff, hindi nagtatali yung check number at saka nung date nung mga cheque na sinasabi niyang pina-receive niya doon sa NLRC. Ngayon, meron namang desisyon ang NLRC na sinasabi na itong dalawang cheque daw nito na nakapangalan doon kay Sheriff Antonio Masola na dineposit nga niya itong dalawang cheque nito pero iba doon sa sinasabi doon sa report ng sheriff. So, ibig sabihin po, magkano kaya sa kabuuan yung nakuha na pera nitong si Mr. Solonyo? Bali doon sa original po na case po kasi, ang sinasabi na ni Mr. Solonyo na higit 1 milyon na kanyang panalunan, doon sa 2006 na kaso po, na decision po ng NLRC, siya po ay binigyan lamang ng more than 400,000 pesos. Ito po yung original. Kaya lang po, hindi po nabayaran ito hanggang umabot ng 2011. So, nagkaroon po siya ito ng interest hanggang sa umabot siya ng humigit kumulang 900,000 pesos. Ibig sabihin, sir, may 900,000 pesos si Mr. Solonyo. Opo. At yun ay umabot ng 900,000 dahil sa kumbaga yung interest na hindi nababayaran ng kanyang kumpanya. Nagkakaroon siya ng interest, ganun din, habang hindi nababayaran yung, o kaya na ibabalik sa pwesto si Mr. Solonyo, tuloy-tuloy yung kanyang sahod. Ayun. Ibig sabihin ba, sir, nito, higit pa dapat sa 900,000 pesos ang nakuha ni Mr. Solonyo kung totoong 1 milyon nga ba ang kanyang pera? Hindi po pwedeng sabihin natin na dapat ay higit 1 milyon. Kundi, ang sinasabi kasi ng mga dokumento, binigyan siya ng at least 900,000 pesos. So supposedly, ang naibigay sa kanya ay nasa 900,000 pesos. Pero ang sinasabi niya, na natanggap niya, ay ito lamang 469,000 pesos na binigay sa kanya ng NLRC. I see. So ibig sabihin sa kulang pa dahil hindi pa nababayaran po yung interest. Opo, kulang pa po kasi, pero hindi po natin masasabi na may kinalaman nga itong sheriff. Kasi dahil dun sa report niya, sinasabi niya man niya dito na partial payment or partial satisfaction of the notice of the garnishment. So ano po, sir, ang dapat na gawin, Mr. Solonyo, at this point in time para kanyang marilawan man lang siya doon sa kanyang perang hinahabol at kung magkano ba talaga ang talagang perang kanya nakuha? Yun po, ang binigay po sa kanya ng NLRC, ang computation po as of 2011 is more than 900,000 pesos. So, ang nakukuha pa lang po niya is 400,000 pesos, more than 400,000 pesos. So, yung natitira po ay kailangan po niyang kunin po sa AFP SLAI na sinasabi na nagbibigay po nagbigay ng cheque. Ngunit sinasabi po ng AFP SLAI, yung sinabi kanina, na nabayaran na daw nila tong si Mr. Solonyo. So, kailangan po niyang patunayan na ng FPSLI na nabigay na nga yung amount na binibigay ng NLRC kay Mr. Solonyo. Ibig ba sabihin na ito, sir, may panibagong kaso si Solonyo or kailangan na asikasuhin? Kailangan po lang po niya ng writ of execution kasi partial pa lang po yung sinasabi na nabayaran. So, kulang pa po yung na nabibigay sa kanyang pera. So kailangan pa po ng execution for that amount na hindi pa niya tatatanggap. All right. So pinakamainam na gawin ni Mr. Solonyo, mag-asikaso na ng tinatawag na writ of execution para makuha pa niya yung hindi pa nababayarang pera sa kanya. I-apply po niya sa NLRC. I-apply sa NLRC. All right. Naku, maraming salamat po, Mr. Attorney Jeriel Balmediano, sa oras po ninyo at asahan po namin na susunod ng pagkakataon na makakasama po muli namin kayo. Sige po, salamat din po. Maraming salamat po. Mga kaibigan, si Attorney Jeriel Balmediano, ating po nakapanayam.
ang iba pang serbisyo publiko sa pagbabalik ng responde. Tudok lamang.